Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 11. Ngayon ay unang linggo ng Kwaresma. 40 araw na paghahanda patungo sa Triduo Pascual at sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ebanghelyong ito makikita natin si Jesucristo na dinala ng Espiritu Santo sa disyerto at doon ay namalagi ng 40 araw, 40 gabi. Nag-aayuno at doon ay dumating ang manunukso, ang dyablo. At may 3 temptasyon o tukso ang ginawa ng dyablo sa Panginoong Hesus. Ang una ay gawing tinapay ang mga bato. Tukso patungkol sa pagkain. Ang ikalawa ay pagtalon mula sa taluktok ng templo upang siya ay saluhin ng mga anghel at kilalanin na siya ang Mesiyas. Ito ay tukso patungkol sa kasaysayan na para bang sinasabi ng dyablo na hindi mo na kailangang ipako sa krus, sapagkat ikaw ay kikilalaning Mesiyas kapag ikaw ay lumutang sa hangin at sinalo ng mga anghel. Ang ikatlong tukso ay patungkol sa Diyos-Diyosan, sapagkat dinala si Jesus ng dyablo sa pinakamataas na bundok at doon ay pinakita ang kaluwalhatian at yaman ng lahat ng kaharian sa mundo. Ibibigay daw ito sa Panginoon kung luluhod siya sa dyablo. 3 tukso na napakalalim ang pag-alingaw-ngaw mula sa kasulatan. Sapagkat ang 40 araw, 40 gabi na pananatili ng Panginoon sa disyerto ay tumutukoy din sa kasaysayan ng bayang Israel na naglakbay ng 40 taon sa disyerto. At doon ang bayang Israel ay tinukso rin kung paanong tinukso ang ating Panginoon. Sa Exodus, makikita natin na ang mga Israelita ay nagreklamo sapagkat sila ay wala ng makain. Sila ay nagugutom. Kaya nga nais nilang batuhin si Moises, hinusgahan na ang Diyos ay dinala sila sa disyerto upang patayin. Tukso ng pagkain. Ang ibig sabihin, mas mahalaga ang pagkain sa mga Israelita kaysa sa kapilingang Diyos sa gitna ng disyerto. Ang ikalawang tukso ay patungkol din sa kasaysayang dinadaanan ng Israelita. Sila ay dinala ng Diyos sa disyerto pagkatapos palayain mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Buksan ng dagat, sila ay tumawid na tuyo ang mga paa. At ipakita ang maraming kababalaghan sa disyerto, ngunit ganun pa man, hindi matanggap ng mga Israelita ang kasaysayan ng kanilang buhay. Ayaw nila sa kanilang dinadaanan. Ayaw nila sa disyerto. Kaya sinabi nila mas mabuti pa na bumalik sa Ehipto. Kahit doon sila ay alipin, ang mahalaga ay sigurado ang kanilang buhay. Patukso, panunukso ng dyablo patungkol sa kasaysayan na naganap din sa buhay ng mga Israelita. Ang ikatlong tukso ay patungkol sa Diyos-Diyosan. At kung maaalala natin sa aklat ng Exodus, hindi matanggap ng mga Israelita na wala si Moises sa piling nila, na napakatagal sa bundok ng Sinai, 40 araw, 40 gabi na roon. Kaya nga ang gusto nila ay gumawa ng isang Diyos na mahahawakan. At tinipon nila ang kanilang mga alahas, ang mga ginto, at gumawa ng isang ginintuang guya. At ito ang kanilang sinamba. Sa madaling salita, ang bayang Israel ay totoong nabigo sa pakikipaglaban sa mga temptasyon. Sa 3 tukso na kanilang dinaanan, sila ay bumagsak. Bumagsak sa kasalanan, na ipakita na ang kanilang puso ay puso pa rin ng mga alipin, hindi pa puso ng mga taong pinili ng Diyos. At kung babalikan natin
mas malalim pa ang pinag-uugatan ng tatlong tukso na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang tukso sa mga sinaunang tao. Sa aklat ng Henesis, makikita natin doon na ang ahas, ang sinaunang ahas, ay tinukso ang mga unang tao, kung kaya ang sangkatauhan ay bumagsak sa kasalanan. Ang unang panunukso ay patungkol din sa pagkain. Sinabi ng ahas, hindi ba kayo maaaring kumain ng kahit anong bunga mula sa kahit anong puno sa hardin? At dito ay pumasok sa pakikipag-usap ang babae hanggang siya ay natukso, sapagkat nakita niya nakaakit-akit ang bunga ng puno. At ito ay kanyang kinain at ibinigay sa kanyang asawa. Ang unang pagbagsak sa kasalanan ng tao ay dahil inalayan siya ng pagkain ng kaaway ng Diyos. At ito ay kanyang kinuha. Ang ikalawang tukso ay patungkol din sa kasaysayan, sapagkat para bang sinasabi ng dyablo ng sinaunang ahas sa mga unang tao na kung bakit hindi ibinibigay o pinagkakatiwala ng Diyos ang puno sa gitna ng hardin. Para bang nililimitahan sila ng Diyos. Ito ang naisabihin ng dyablo. At huwag niyong tanggapin ito, na kayo ay nalilimitahan ng Diyos. Sapagkat kapag kinain niyo ang bunga ng punong ito, kayo ay magiging Diyos din. Papapantayan niyo ang Diyos. At ito ay napakalalim na tukso. Huwag tanggapin ang sariling kalagayan. Huwag tanggapin na sila lamang ay nilikha ng Diyos. At totoong suwayin ang utos ng Diyos, sapagkat hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan kung bakit gano'n ang nangyayari sa kanilang buhay. At ang ikatlong tukso ay patungkol din sa Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang pinaka-pundasyon ng panunukso ng dyablo. Kainin niyo ang bunga ng puno sapagkat kayo ay magiging Diyos. Pagiging Diyos ng sarili, pantayan ng Diyos, huwag magpailalim sa totoong Diyos. At bumagsak ang mga unang tao sa kasalanan. Ngayon mauunawaan natin bakit ito ang dinaanang mga temptasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung ito ang mga temptasyon na dinaanan ni Adan at ni Eva ng mga Israelita, ito rin ay mga temptasyon dinadaanan nating lahat. Temptasyon ng tinapay o temptasyon ng pagkain. Ang ibig sabihin, siguraduhin muna natin ang ating buhay. Lamnan muna natin ang ating mga tiyan. Hindi mahalaga kung may Diyos ba o wala, kung may pananampalataya ba o wala. Ikalawang tukso ay tukso ng kasaysayan, na huwag tanggapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag sumunod sa Diyos, gumawa ng mga sariling plano, kahit pa nga ang mga planong ito ay hiwalay at malayo sa daan na ipinapatahak ng Diyos sa atin. At ang ikatlong tukso ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, at napakarami pang mga Diyos-Diyosan na iniaalay ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, huwag magtiwala sa totoong Diyos at kumapit sa mga huwad na Diyos. At sa tatlong tuksong ito ay bumabagsak ang maraming tao. At ito ang ebanghelyo sa unang linggo ng Kwaresma upang tayo ay paalalahanan na maaaring magtagumpay sa mga temptasyon sa panunukso ng dyablo, kanyang pangaakit upang ilayo tayo sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay, at sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang tulong at sa Espiritu ng kanyang pag-ibig sa atin, maari nating masuri ang mga nakatagong temptasyon na dumarating sa atin sa araw-araw. Sa panahon ng Kwaresma rin ay binibigyan tayo ng tatlong armas. Tatlong armas na akmang-akma upang labanan at tanggihan ang tatlong tuksong ito. Ang unang armas ay pag-aayuno. At ito ay panglaban
sa tukso ng pagkain, sa tukso ng tinapay, na para bang ang tinapay ang pupuno ng ating buhay. Kaya nga sinagot ni Jesucristo ang dyablo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang pag-aayuno ay isang malakas na armas, lalo pa nga't ang katawan ay hindi kumakain ng material na pagkain, ngunit tumatanggap naman ng salita ng Diyos. Isang lakas upang makipaglaban sa kasinungalingan ng kaaway. Ang ikalawang armas ay panalangin. Ang pananalangin ay laban sa tukso ng kasaysayan o panunuksong ginagamit ng dyablo tungkol sa ating dinadaanang kasaysayan sa buhay. Ang palagiang sinasabi ng dyablo ay mali ang iyong buhay, mali ang iyong kasaysayan. Hindi ka mahal ng Diyos. At ang panalangin ay ugnayan sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. At sa tuwinang tayo ay nananalangin, binibigyan tayo ng liwanag ng Diyos. Ang kanyang espiritu ay sumasa atin at nauunawaan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating buhay. At maunawaan natin na hindi ito sumpa, hindi parusa at hindi mali ang kasaysayang nangyayari. Totoo, minsan may mga krus, may mga suliranin, mabibigat na dinadaanan sa buhay. Ngunit ang isang taong nananalangin, nauunawaan niya ang mga ito. At alam niya na sa likod ng mga pangyayaring ito, naroon ang Diyos na nakikipag-usap sa kanya. Sa kabila ng mga krus sa buhay, naroon ang ating Panginoong Hesus na tayo ay sinasamahan. At patuloy na pinapatnubayan at pinapatunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang ikatlong tukso ay tungkol naman sa armas upang labanan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan ng daigdig. At ang kadalasan, ang pinakamakapangyarihang Diyos-Diyosan ng daigdig ay kayamanan o salapi. Kaya nga ang ikatlong armas na ibinibigay ng simbahan sa atin ay ang paglilimos. Paglilimos, hindi upang tulungan ang mga mahihirap at dukha. Ang isang Kristiyano ay naglilimos upang matulungan niya ang kanyang sarili, upang makalaya sa pagkaalipin sa mga Diyos-Diyosan at mga material na bagay sa sanlibutan. Napakagandang panahon. Ang Kwaresma ay paanyaya sa atin na makipaglaban sa mga temptasyon at tukso gamit ang mga armas ng isang Kristiyano. At sa ating mga gunita ay ating alalahanin na nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang tagumpay laban sa mga tukso at sa kaaway, ang dyablo, ay maaari rin nating maging mga tagumpay. Isang napakagandang panahon upang ihanda ang ating mga sarili sa Triduo Pascual, salubungin ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo at paniwalaan na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mayroong isang Jesus, ang Kristo ng ating kasaysayan, na naging matagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.